Desidido talaga si Carlos sa samahan ako rito. Hindi ko siya pinigilan sa kagustuhan niya. Dahil aniya sa susunod na araw ay may plano si Arya na sumunod dito. Parang tumalo ng puso ko sa excitement at tuwa. Pero medyo kinagulat ko pa yung sabihin ni Louie na mag-e-extend din daw siya ng vacation. Boss ko si Carlos. Boss ko rin si Arya. Kung uwi ako na Maynila, wala naman akong trabahong gagawin doon dahil nandito sila. Paliwanag pa niya but of course I knew better. Nagsalita siya ulit. Oh, nag-reply na si Dewey. Excited din daw siya. Extend. Napairap ako sa kawalan. Ewan ko sa mga to. Kung makapagliwaliw para bang di sila mga abalang tao. Pagkatapos sa kaming kumain na makita namin, si Everlane na pumasok sa resto at binisang inilibot ang tingin sa kabuuan ng lugar. Tinaas kong aking kamay para kunin ang kanyang atensyon. Agad naman niya ako napansin at lumapit siya sa akin. Tinungan niya ibang nasa mesa at tipid pang nitian si Carlos. Lay, may problema ka? Salubong ang kanyang kilay na tanong sa kanya. Di na nagpatumpik-tumpik pa. Marahas siyang lumunok. Namumuo ang pawis sa gilid ng kanyang noo habang patuloy pa rin ang paglilibot ng kanyang mata sa bawat sulok ng resto. Napatingin ako kay Carlos dahil sa weirdo ang kinikilos sa babae sa harapan ko. Nanatili namang tahimik ang lalaki at di nagbibigay ng komento. Everlay, you look constipated. Water? Inalok siya ni Louie na nag-aalala. Sinamaan ko siya ng tingin. Will you shut up? Matigas kong saway na siyang kinagulat niya. Namilog pa ang bibig ni Louie ngunit mabilis niyang tinikom at umayos ang pagkakaapo. Nilingon ko si Carlos at medyo kinakabahan pa ako dahil ang kala ko magagalit siya pero ang loko. Parang ising-ising lang na para bang proud na proud pa. Lay? Unti-kot muli siyang bumalik sa katinoan. She then cleared her throat. By any chance, nakita niyo bang bumalik si Chantal at si Sir Dewey? Mabagal niyang usal. Kumunot ang aking note, dahan-dahang umiling sa kanya. Hindi pa sila bumabalik eh. Nilingon ko si Carlos na nakatitig lang sa akin. Siniko ko siya sa abs. Ang tigas talaga. Nakabalik na ba siya? He shook his head, still not leaving his gaze at me. Mas lalo pang lumalim ang gatla sa pagitan ng aking noo. Ano bang trip ng lokong to? Ang alam ko hindi sila babalik ngayon din sa resort. Nagkaroon ng emergency sa OVM kaya kailangan umalis ni Wei. Chika ni Louie kaya napatingin kami sa kanya. Nanginig ang labi ni Lay at para siyang pinagbagsakan ng langit at lupa dahil sa kanyang itsura. Yeah, and if I'm not mistaken, I overheard their conversation na ipapakilala raw ni Dewey si Chantal sa parents niya. Larissa added, Why would I believe you? Matigas na tugon ni Lay na siyang kinagulat ko. Pati si Carlos napalingon na rin sa kanya. Si Louie naman tuwang-tuwang umayos ng upo at pinagkrus pa mga braso na para bang nanonood ng paborito niyang teleserye. Larissa gave Lay a dead glare, then asked them. I said I just overheard their conversation. Padabog siyang tumayo at walang pasabing lumabas ng resto. Nangihina namang kumapit si Everlay sa lamesa. Namumula ang kanyang mukha at tila ba isang kalabit na lang, tuturon ng luha. Gulong-gulo ko sa inaasta niya. Wala ako maintindihan kung bakit siya nagkakaganito. Bago ko palang ibubuk ang labi para magsalita, umayos na ng tindig si Lay at yumuko sa amin bilang pamamaalam. Salamat sa inyo. Mauna na ako. Her voice was trembling. Hindi ko na naitago pa ang pag-aalala. Napatayo ako sa kinaupuan para sundan siya. Nilingon ko muna si Carlos sa tila ba nagpapaalam at walang pagdadalawang isip naman siyang tumango sa akin. Go follow her. I think she's not okay. Yun lang ang sinabi niya. Di na ako sumagot pa dahil mabilis ang tinakakandaan palabas ng restaurant. Narinig ko pa siyang sumisigaw na wag akong tumakbo dahil baka madapa ako. Praning? Lumingaling nga ako sa paligid. Gabi na at maaliwalas ang panahon kaya maraming turista ang lumabas mula sa kani-kanilang lungga. Nakakahilong ingay pero hindi pa rin ako sumukong hanapin si Lay gamit ang aking mga mata. My eyes stopped searching when I found her crying her heart out near the seashore. Di na ako nag-isipan ng matagal at agad nang tinakbo ang kanyang distansya. Hindi niya ako napapansin dahil nakatalikod siya sa aking gawi. Everlay! Tawag ko sa kanya sa mababang boses. Tumigal sa pagtaas baba ang kanyang balikat pero hindi ako nilingon. Nagsalita ako ulit. Everlay, what's your problem? Sabihin mo sa akin baka may maitulong ako. Saad ko at marahang umangat ang kamay para hagurin ang kanyang likod. Suminghot siya at pinunasan ng mga luha sa pisngi. May peking ngiti sa kanyang humarap sa akin. Wala, Chan. I just miss my son. She answered but I did not buy it. Mataman ko lang siyang tinitigan para basahan ng emosyon sa kanyang mukha pero magaling talaga siyang magtago. Ito ang isang mahirap na bagay kay Lay. Kahit na magkaibigan kami, napaka-misteryoso pa rin niya para sa akin. Kukonting detalye lang alam ko na sa kanya.
Bukod sa hiwalay siya sa kanyang asawa, at meron siyang isang anak na iniwan niya sa kanyang magulang, wala na akong ibang nalalaman pa. She chuckled wearily. Really, Arya? I just suddenly missed my son. Eh bakit may hinahanap si ate at si Sir Dewey? Natigilan siya at tagling napakurap-kurap bago sumagot. Wala. Gusto ko lang magpaalam kay Chantal, kaya ako siya hinahanap. I want to take a leave sana. Bibisitahin ko lang ang anak ko. Kahit hindi pa rin ako gaanong kumbinsido, dahan-dahan akong tumungo sa kanya. Well, pwede naman, Everley. Gawa ka lang ng letter at ako nang pipirma agad-agad. Her face lit up with what I said. Hanggang kailan ako pa pwede mag-leave? Huwag mo munang isipin yon. Basta bumalik ka kung kailan mo gusto. Sumilay ang malawak ng ngiti sa kanyang labi at dinambahan ako ng yakap. Umangat ang aking mga braso. Sinuklian iyon ng mas mahigpit. Alam kong bukod doon meron pa siyang pinagdaraanan at maiintindihan ko kung hindi man siya komportable magsabi sa akin. Pero sana sa pamamagitan ng yakap ay maramdaman niya na hindi siya nag-iisa. Wear this. Pinanood ko si Carlos na hubarin na suot niyang puting hoodie at siya na mismo nagsuot niyon sa akin. Matapos namin mag-usap ni Leigh, sakto naman ang pagsunod sa akin ni Carlos. May dala siyang snacks at beer para sa sarili niya nang ayaan niya akong tumambay muna sa dalampasigan. Si Louie bumalik na raw sa cabin. Hindi naman ako nilalamig. Asik ko sa kanya. Kahit na. Walang paghihirap niyang binuksan ang lata ng beer. Pagkatapos noon sunod niyang itinusok ang straw sa sterilized milk bago niabot sa akin. No liquors for you. Mahirap kang malasing. Agad ko namang dinipensa ng sarili sa pangakasan niya. Hindi high tolerance kaya ako. Yeah? I let out a raspy chuckle. Kaya pala wala ka ibang maalala the last time na nalasing ka. Kumunot ang aking noon nang maalala ang pangyayaring yon. Bigla ko naalala. Bakit ano bang ginawa ko? Kaya ba? Kinagat niya ang pang-ibabang labi. Nagpipigil ng ngiti. Hindi naman. Sumulyap siya sa akin bago lumagok sa hawak niyang beer. Bahagyang nililipad ng hangin ng kanyang buhok. Ang buwan na siya nagbibingag tanglaw ay tumatama sa kanyang mukha. Dahilan para mas lalo ko pa makita ang bawat detalye. Nakapatong ang magkabilang braso niya sa kanyang tuhod. Samantalang ako na may naka-Indiang seat lamang. Nakaharap kami sa dagat na malakas na umahampas ang alon sa dalampasigan. Bilog na bilog din ang buwan at kung titingnan muli sa aking kinaupuan, tila ba nagtagpo ang dalawa sa pinakahangganan. Ano nang ginagawa ko? Pangulit ko pa. Nag-lap dance ka lang naman. Nakangising kiwit balikat niya at lumagok sa beer. Wala sa sarili akong tumangutango sa kanya. Ay, lap dance lang pala. Tumigil ako na may mapagtanto. Nanlaki ang mata't butas ng ilong kong humarap sa asawa ko na ngayon tawang-tawa na ng malakas. Nag-lap dance ako? Tinuro ko ang sarili. Yeah, you wanna know more what happened? Pangaasar pa niya. Hindi ko alam kung maniniwala ba sa kanya ako o ano, pero ngayon pa lang labis na nag-init ang aking mukha dahil sa matinding hiya. Tila tinakasan ako ng dugo. Kung totoo mang ginawa ko yun, gusto kong samparin ang sarili. Napahilot ako sa aking sentido. Tell me, you're kidding. Hindi pa rin ako kumbinsido. Imposible ang sinasabi niya. Kahit tasing ako, hindi ko gagawin yun. I am not, baby. Do you want some proof? He teased me with a mischievous grin on his face. Anong proof? Naalarm ang aking buong sistema. Imbes sumagot, tinukot niya ang cellphone sa bulsa gamit ang board shorts. Binuhat niya iyon. Tinapa ang anniversary namin bilang password. Unang tumambad sa akin ng picture ko bilang wallpaper. Stolen ang kuhang iyon. Malayo ang nilipad ng aking isipan doon. Nakaharap ako sa kalmadong karagatan habang naghahalo ng dilim at liwanag. Papalubog na ang ganitong araw. Wala akong maalalang may ganun akong picture. Gusto ko sanang itanong kung kailan iyon at paano niya ako nakuhanan ng litrato, kaya hindi naman kami magkasama nito manitang buwan. Pero mas pinili kong itikom ang bibig dahil mas pinangungunahan ako na malakas sa kalubog sa aking dibdib. Look at this, wife. Inabot niya sa akin ang aking cellphone bago i-play ang video. At habang pinapanood ko yun, halos silingin ko sa dagat at tangay na lang akong bigla at wag nang ibalik pa. Awang ang aking labi at hindi rin makatingin ng tuwid sa aking asawa. I look so horrible there. Damn! Ako mismo nag-request na i-video yon bilang remembrance. Dinig na dinig kong may hinang mura ni Carlos, lalo pa nang itulak ko siya pahiga sa kama at para kong timang na sumasayaw-sayaw na mabagal sa harapan niya. Ako rin ang kumakanta kahit asintonado naman ako. Bukod sa medyo madilim, malikot din ang pagkakakuha niyon.
Hindi ko tuloy alam kung ma-offend ba ako dahil imbes na maakit sa akin si Carlos, malulutong tawa pa niya ang naririnig ko. Aliw na aliw sa katanghang ginagawa ko. Napatakip na lang ko ng aking mukha at nagpapadyak dahil sa inis ko sa sarili ko. Nakakahiya. It's totally fine with me, Chan. You don't have to be shy. Sinarado niyang natitirang espasyo sa pagitan namin. Binuhat niya ako at iniipos sa pagitan ng nakabukan niyang hita. Bahagya pa ako natigilan dahil sa lapit namin sa isa't isa. Isinandal niya ako sa kanyang matigas at matigas sa dibdib. Damang-dama ko ang mabilis sa pintig ng kanyang puso, ngunit kalmadong paghinga. Samantalang ako hindi makagalaw at kurang na nga lang magwala ng buong sistema. Actually, I am happy. I am more than happy to discover a different side of you, Arya. His arms possessively snaked around my petite waist as I felt him pour soft kisses on my left cheek. Carlos? Mahina't malumanay kong sambit. Hindi siya nagsalta, ngunit ramdam ko ang paghigpit pa ng yakap ito sa akin mula sa likod. Yakap at tila ayaw ko makawala. Yakap at tila akala ba'y na maglalaho na ako at unti-unting nababawasan ng minuto para sa aming dalawa. Kumarap-kurap ako na maramdaman ang pagningning ng mga mata dahil sa nagbabadsang luha. Pinigilan ko yun at kinalma lamang ang sarili. Inayaan kong dami ng init na ibinabahagi niya. Sa loob ng ilang buwan kong napanatili dito. Ngayon ko lang naramdaman ang kakontentohan at wala nang ibang naririnig kundi ang paghampas ng alon at maging ang malalim na paghinga naming dalawa. Kaugnay ng aming katahimikan ay ang kapayapaan. Tumingala ako sa kalangitan at matipid at nagdasal na sana'y ganito na lang palagi. Na kung isa man tong panaginip, makikiusap akong wag nang magising. Dahil sa mga bagay nito sa matagal ko nang hinihiling. Na sana hayaan niya kaming sumubok at sumagal muli sa pangalawang pagkakataon. Na sana hindi pa muli para muli kami magsimula sa mas maayos na umpisa. Ipinapangako kong itatama ang lahat. Paunti-unti, aayusin namin ang mga dapat. Good night, gorgeous. Have a beautiful dreams tonight. Inayos pa ni Carlos ang kumot ko hanggang balikat bago hinalikan ang aking noo. Di na ako sumagot pa dahil sa sobrang antok. Pero sa unang pagkakataon, mahimbing ako natulog na walang iniisip na kung anong merong maagaan sa puso. Masayang-masaya ako sa paglipas pa ng ilang araw. Malinaw ko nakikita ang mga pagbabago ni Carlos. Mas dumoble pang effort at pagtsatsaga niya. Kung noon ako itong todo alaga at pag nagpapasensya sa kanya, ngayon ay siya naman ang ganoon sa akin. Sobra-sobra pa nga. Good morning, madlang people! Ate Chantal exclaimed as she barged inside my office without any notice. Kagaya ng dati bago pumasok sa kanyang opisina, dumaan muna siya sa akin para makipagkwentuhan kahit ng aga-aga pa. Ang taas naman ng energy mo at himala, hindi ka rin bugnutin ngayon. Natatawang po ako. Mas lalo pang lumawak ang kanyang isi at umupo sa silya na nasa harapan lang ng aking lamesa. Nagpatuloy lang ako sa pagkain. Inalok ko pa siya ng breakfast sa niluto ni Carlos na agad din niyang tinanggihan. Bakit, Chandria? Ikaw lang ba may karapatang maging masaya? Sarkastikong tugon niya kaya napairap ako. Ang OA mo? Mayabang lang siyang umisi at inilabas ulit ang phone niya. Mas lalo pang lumala ang simangot ko dahil mukhang wala talagang balak magkwento ang loka. Sinipa ako siya mula sa ilalim ng lamesa. What? Singhal niya sa akin. Anong what? Magkwento ka, ate. Dito ang mga nakarang araw napansin ko ang pagiging mas malapit nila ni Dewey sa isa't isa. Sayang lang dalaga rin ang emergency sa OVM at kailangan niyang umalis. Pero nakikita ko naman tuloy pa rin ang communication nilang dalawa. She raised her brows at me, still smirking arrogantly. Kailan ka pa naging chismosa? At saka ano bang gusto mong malaman? Ikaw, kung anong gusto mong ikwento, kung ba't sobrang saya mo ngayon? Wika ko. Akala ko ba ayaw mo muna mag-take risk dyan kay Dewey hanggat di pa siya annulled? Eksaherado niyang pinitik ang kanyang daliri sa harap ng aking mukha at tumayo pa. Exactly. Yan ang dandahalan bata ko masaya eh. Namilog ang aking labis sa gulat. Annulled na siya? Naa. Umiling siya sa akin at muling bumalik sa pagkakaupo. Kinikilig pang loka na akala may bulate nilagyan ng asin. Pero malapit na raw. May tumawag sa kanya ng isang araw, his attorney. Pinapadala sa kanya na sa next month ang huling hearing at doon na rin finally ma-assign ng mga annulment paper both sides. So that means, I trailed off and she was the one who continued it. So that means pwede na mag-step to the next level ang relationship namin? She giggled. I couldn't help myself but to smile while staring at her. Maybe she really likes Dewey very much, and I wouldn't mind it. This was the first time I saw her genuinely fall in love with someone. Nasa tamang edad na rin naman siya at sino ba naman ako para pigilan yun?
Hindi na nga siya umalis ng opisina. Wala na rin ako natapos sa trabaho dahil sa dami ng kwento niya. Hanggang dumako ang usapan namin kay Lay na nag-leave at 4 na araw nang walang paramdam. I miss Lay na but let her be. Mukhang problemado siya at wala sa sarili itong mga nakarang linggo. Kaya mo muna siya mag-enjoy kasama mga anak niya ngayon. Ate Chantal commented before leaving. A tiny yet sympathetic smile for my lips. Well, I guess everything was slowly and perfectly falling into pieces, Carlos. I moaned and tightened the hold of the bed sheets as he thrusted deeper and faster inside me. Mariin kong pinikit ang mata habang kinakagat ang pang-ibang labi. Inabot niyang aking bibig at tinakpan yun gamit ang isang kamay. Nilapit ang kanyang ulo sa aking gilid para bumulong. Sinadya pa munang kagatin ang aking tenga bago magsalita. Hush, baby. People might hear you outside. He whispered and chuckled sexily. Tumigil siya sandali kaya sumimangot ako. Hindi ko na makilala ang sarili kong boses habang nagmamakaawa sa kanya pero hindi niya ako pinakinggan. Sa halip muli siyang pumatong sa aking ibabaw at hinawakan ang magkabilang pisngi ko para sairin ako ng halik. Marahan at malambot lamang yun sa simula habang sa naging malamalim at taskimang pasok pa. Tinaas niyang aking mga kamay, tinali yun gamit ang kanyang puting t-shirt. Sinubukan kong kumawala at igalaw yun. Carlos! I called him and he just grinned wickedly. That's what you get for being stubborn, baby. Usal niya sa mababang tinig at punong-puno ng pagnanasa. Pinasadahan ng tingin ng hubad na katawan. Can I do you in a rough way? He asked and I nodded like a kid. Yeah, buong pagmamahal ang tingin binibigay namin sa isa't isa. Dahil sa rahas ng pag-angkin niya sa akin, dinig din ng bawat paglangit-ngit ng kama. Gumapa ang kanyang kamay sa aking dibdib, pababa sa aking bewang. I love you. Pinikit kong mata, tiniyaan ang sarili magpalamon sa antok. Kinabukasan, tanghali na nga na magising ako. Daan-daan ako nagmulat at ang tirik na sikat ng araw ang unang bumungad sa akin. Wala na si Carlos sa aking tabi pero rinig ko pa ang pagligastas ng tubig mula sa shower. Bumaba ang tingin ko sa aking katawan at otomatiko, sumilay ang itin na makitang dinamitan na pala niya ako. Suot ko ang kanyang puting v-neck t-shirt at boxer shorts. Nang bumangon tumayo ko sa kama at umabot yun hanggang tuhod ko, nagbukang bestida. Kinusot-kusot ang aking mga mata. Nilapitan ko ang lamesa at paika-ika pa akong tumungo roon. Medyo napangwi ako na maramdaman ang sakit ng katawan ko, lalo ng hapdi sa pagitan ng aking hita. As they already cooked our brunch. Anong oras kaya siya gumising? Knowing na halos madaling araw na rin ang matapos kami. Wife! Napalingon ako sa kanya na bumukas ang pinto ng banyo at niluwang asawa kong bagong ligo. Wala siyang saplot sa katawan. Tumutulo pa ang tubig mula sa kanyang buhok pababa sa kanyang matipunong dibdib. Nalaglag ang aking panga. Tumigil siya sa pagpupunas ng buhok gamit ang tuwalya at lumapit sa akin. Good morning, how's your sleep? Maamo niyang tanong bago pagdiskitahan na naman ng halik ang aking pisngi. Great, but I'm sore. Nakangusong sumbong ko kaya naman napangiti siya. Malamlam ang kanyang mga mata ng pasadahan ng tingin ang aking buong katawan. Then let's just stay here in your cabin. Pinutol ko agad ang sinasabi niya. We can't. How about Arya? Then, Louis gonna fetch her. I trust that bullshit. Tiimbagang na niya. Hindi na ako sumagot at napabuntuhan niya na lamang. Besides, mamayang gabi pa ang dating niya rito. We still have time to rest. Naningkit ang kanyang mga mata sa kanya, nagdududa. Rest lang? Tinas ang isang kamay na para bang nangangako bago malutong na tumawa. Promise, rest lang. Giniya niya ako pabalik sa kama. Maupo ka muna dyan, magbibihis lang ako. I already prepared the warm water for your bath. I'll bring you inside. Wait for me here.